Pakibasa po muna ng problem and then we will solve this in the Jamboard. So who wants to read? Uy, sure kayo, hindi pa ito na-discuss ha? Baka na-discuss na, tapos alam na naman pala ng iba. Okay, so who wants to read the problem first? Uy, lagi na si Untalan. Si De Ocampo naman, De Ocampo. Calculate the resistance of the following conductor at 20 degrees Celsius. A. Material, copper with length 1,000 feet and area of 3,200 centimeters. B. Material, aluminum with length 4 miles and diameter of 162 miles. Okay. So let's solve this. Open ko lang. Nakapag-Jamboard na ba tayo dati? O hindi pa? Nasaan yung diretso natin? Ang bagal ng internet. Okay. So wala pa pala. Open tayo ng bago. Hindi ko pa ba na-upload sa inyo yung modules? Ba't walang nalabas sa akin? O mabagal lang ang internet? Hello? Naririnig pa ba ako? Are you with me? Yes po. Yes po. Okay, so wala pa talaga na-upload sa GCR nyo? Sorry naman. Wala pa po, ma'am. Eto, ina-upload ko na lahat. Ayan, nandyan na lahat ang modules. Ayan, so check nyo. Nag-open pa naman ako ng bagong Jamboard. Nasaan yung last time? Meron kayong link? Alin, ito. Ayan, okay. So yun, sinend po ni Untalan yung link para doon tayo lagi Ayan, okay. So check nyo din yung GCR nyo kung naka-join na ba kayo or hindi pa. So nilagay ko na po doon yung modules hanggang lecture 6 na po yan. So ngayon, just to inform you class, makinig po ha. Hanggang lecture 10 po tayo, buong midterms. Okay? So bale, lecture 7 to 10, dapat matakal natin yan next week. Pero hindi ko lang sure kung kaya. Pero since madami pa naman yung time, so kaya pa naman yan. Kung hindi matapos next week ng 7 to 10, so may time pa. Pero kailangan matapos yun para may time kayo bago para magawa yung lab 2. Kaso kayo wala pa kayong lab 1. Ano? So, kaya pinilit ko kayong i-meet. Ayan. So, number 2, sample problem number 2. Ang given doon ay, ano yun, nasa na? Di pa ba nakashare? Sorry naman, ano? Parang di magkaintindihan, nagulo na. Ang hirap kasi pag hindi sabay-sabay yung daloy ng klase, yung may nahuhuli, parang tapos na ako dito sa ibang section, tapos babalikan ko ulit, hindi yung sunod-sunod yung weekly, ganon. Mahirap yung ganon, mawala sa time talaga. Okay, so yun yung problem. So
sulat ko yung given ha. So, are used for event. And then letter B, binabasa ko lang po yung given dyan ha. Aluminum naman. And then, ang length ay 4 miles and then diameter. So, L is equal to 4 miles. And then the diameter is 162 mils. Ayan. Okay. So, same formula. So, share screen ko ito. Nasa na ang share screen? Just present this tab. Share now. Ayan. Okay. So, nakikita na po na everyone. Kung pwede naman kayo mag-join sa Jamboard. Pero, sinishare screen ko din. So, our formula is rho L over A, kung naaalala pa. So, rho is the resistivity and then the length over the area. Ngayon, itong sa letter A, given ang length at area, yung rho na lang. So, sasaulihin po ang rho ng or resistivity ng copper and aluminum. So, dito, since ang units ay feet and circular mils, yan. So, ang gamitin po natin na resistivity of copper is this one, 10.37 ohm circular mils per feet. Ayan. So, ngayon, direct sub lang. So, R is equal to 10.37. Hindi ko na po i-indicate yung mga units ha. Pero pagka sa mga problem set and sa exam, so dapat po kompleto. So, 10.37 multiplied by the length, 1,000, over the area given na 3,200. So, kung makikita nyo ay canceled po yung units and matitira na lang is ohms. So, tama po yun since ang hinahanap naman natin is resistance. Okay? Okay. So, please put this or input this in your calculators so that we will know, we can know so that malaman natin na answer. Yun na lang, pakahirap pa, So, ano pong answer natin dito? So, what is the resistance for letter A? And nawawala na ang aking vocabulary. So, sino nag-try? Labasin po ang calculator. Cycle. Nang masanay mag-type sa CalQ. Okay, yun. Tama yung mga answer nila. 4 decimal places tayo, kaya 3.2406 ohms. Okay? So, this is the answer. Ayan. How about the next one? So, meron tayo ditong pwede, dalawang pwedeng solution dito. So, magko-convert nga lang tayo para ma-solve natin either the two. Kasi pwedeng ang gamitin natin na value ng rho or ng resistivity is yung maalin sa dalawang unit. So, ang value natin ng resistivity is 17 ohm circular mils per foot. And sa kabila naman ay 2.83 times 10 raised to negative 8 ohm meter. Ayan. So, pipili po kayo dito. So, pares naman po kasing solvable, maalin dito. Basta, ang tatandaan nyo class is dapat matitira is ohm. Since ang hinahanap natin ay resistance. Okay, so kailangan mag-cancel out yung mga units. Halimbawa, kung itong circular mil per foot ang gagamitin mo, di dapat ang area mo is maging circular mils, ang length may maging feet.
Pag ito namang metric, so magiging meters ito, pati ito, naging square meter yung sa area natin. Okay? Okay. So, ibibigay ko yung conversion factor. So, 5 to 80 feet equal to 1 mile. And then, itong si 162 mils, ang tawag dito, since ito ay naka-mils na, ang ating magiging formula for the area is pi d squared. So ito, tingnan niyo, recall yung diniscuss ko last time. So pi d squared po tayo, ang ating gagamiting formula pag circular mill. Okay? So ito, since naka-mills yan, ito po yung gagamitin nyo. So who wants to try? Gawin ko kayong editor dito. Medyo wala na ako sa hulog. Kahirap Ang dinidiscuss ko kasi sa ibang section is variation na yung resistance with variation. Ito ay yung nung last week pa. Okay. So, ginawa ko po kayong editor. Please join again. Ito yung link. So, try nyo po kung makakapag-edit kayo dito sa Jamboard. Mag-rejoin kayo, class. So, ang solution, lagay nyo na lang dito sa page 4. Yan. Dito muna tayo sa page 4. Yan. Try nyo nga. Sinong pwede mag-try? Ma'am, may solution na po kayo niyan. Nasa page 2 po. Ay, hindi ko natingnan. Sabi ni Untalan, doon daw tayo nagtapos. Naku, pinaulit pa ako. Untalan, siya ka sa akin. Gino-joke time mo ako. Hindi ko naman chinek. Diretsong discuss ako. Yung pala, nandun na. Diyos mio, Marimar. Yung isa pala, yung sample problem number 3 pala ang ating Diyos mio, Marimar. Refresher. Okay lang. At least ay naalala kung anong kailangan. So, sagutan po na ninyo yung sample problem 3. Patry nga kung nakakapag-edit. Ba't walang nagtatry? Ginawa ko kayong editor na. Magguhit-guhit lang kayo dyan. Kung nagana. O yun. Di okay na. Sample problem number 3 tayo. Last na yan dito. Dito naman class, the heating unit for an electric iron has a resistor of 12 ohms if the cross-sectional area of the material is rectangular. So given na yung dimension, its total length is 13 feet. Determine the resistivity of the material used. So dito naman class, ang hinahanap ay ito. Given a length, 13 feet, and then ang area, wala pa tayo nito, di ba? Ay 0.0045 and 0.125 inch. Ayan. Given yung dimensions. So, pagka rectangle class, recall area ng rectangle is length times width. And the total length is 13 feet, 12 ohms. So, the R is 12 ohms. Okay, so our formula, class, R is equal to rho L over A. Isolate lang natin yung rho or yung resistivity. Ititira lang natin yan sa isang side para malaman natin. Ay, derive na natin agad. So, magiging R A over L is equal to rho.
Yan. So, parang nag-cross multiply lang. Ano? Okay? Birthday ni MJ? Ay, sorry. Naka-distract ang mga tao. Ano? Birthday daw ni MJ. Kilala niyo yun, si MJ. Okay. So, this is the derived formula. And then, you will just get the area. Kaso lang, class, you have to convert this one into circular meal. Okay? So, yun lang po yun. Para mai-substitute natin dito sa derived formula. Ngayon, bakit ko sinabi ito na, bakit ma'am hindi, sa square meter, pwede naman, para ohm meter, pwede din naman, kayong bahala. Pero para sa akin, since ang length kasi naka-fit na, so pwedeng ang kunin natin na unit nito is yung ohm circular mil per foot. Kasi magko-convert pa tayo nitong length pati nito. So, dito, pag itong kinuha natin, ito na lang i-convert natin yung area. So, may conversion tayo dyan. So, tingnan nyo po sa module, lecture 3. 1 square inch. So, di ba magiging square inch yan? Is equal to 4 over pi times 10 raised to 10 times 10 raised to 6. Sabog na si ma'am. Circular meals. Ayan. 4 over pi times 10 raised to 6 circular meals. Ayan. Okay. So, try nga po. Dito muna tayo sa area. Kunin po muna ang area. So, what is the area? Galing dito. Yung naka-square inch po muna. Happy birthday daw kay MJ. Nandun sa kabila, nag-happy birthday sila doon. Kaya ako nadidistract. Birthday ni MJ, manyas ka. Yun. So much for that. Dito muna tayo. So, ano pong area natin in square inch? So, sino pong maglagay sa calcu? Hello? Tatawag ako pag walang nasagot. Si Declaro. Declaro. Aidan Jacob Declaro. Naku naman. Makinig kasi. Makinig ka ulit ha, Declaro. Baka hindi nakikinig. Given na daw yung dimension. Ito, at saka ito. Nung rectangle. Yan, given na. So, ang gagawin na lang natin, i-multiply na lang natin yan. Kasi, ang dimension naman ng rectangle is yung length niya and yung width. So, i-multiply lang natin to para makuha yung area in square inch. So, what is the area in square inch? Deklaro. Sinong gustong sumagip kay Deklaro? Ano daw? Ayun, may sagot na pala. 5, dapat yung kompleto, 5.625 times 10 raised to negative 4. So ngayon, square inch yan. Okay, correct. Ngayon, yung value na yan, class, so, halimbawa yung nakuha nyo yung 5.625 times 10 raised to negative 4. Square inch yan, di ka? Ayan. Pwedeng square inch na ganyan. Or kaya naman yung nakaganito, same lang po yan. Ngayon, class, convert this value into circular meals. So, I give you the conversion factor, which is ito. And ito po ay nasa sa module din, yung complete niyan. Okay, so please convert this value to circular meals.
Who wants to answer? So you can write your solution here sa Jamboard. Jonel, okay. So, Mr. Songko, tama po yung answer mo. Gawin mo lang 4 decimal and pakisulat po ng solution sa Jamboard. Okay po. Okay, thank you. So, habang sinusulat niya yan sa Jamboard, so, di ba, class, nakuha na natin siya in circular mills. Ngayon, pwede na natin siyang i-substitute dito sa derived formula natin. Siyempre, class, sa exam, problem set, etc. So, hindi ko mabibigay itong derived formula na yan. Sa ibang mga tanong na kailangan nyo yung ganyan, kayo na mismo ang magde-derive. Or kaya naman ay check nyo using shift solve sa CalQ. Pero hindi ko tatanggapin yung ganong solution ha. Akin lang is tinuturuan ko kayo para ma-check nyo yung inyong sagot kung tama. Ano? Mahirap daw magsulat. Nasaan ka ba? Oo, mahirap. Lagyan na lang natin to ng code ha para madaling isulat. Ayan. So itong si 5.65 converted into circular meal, halimbawa is area, yung converted na, ilagay natin siya na B na may bilog para madali. Dito lang yan sa Jamboard ha. So R is, diretso na natin dito habang sinusulat niya, 12 ohm multiplied by the area. So, ano natin siya na, denote natin as B, circled B, over the length, which is given 13 feet. So, ito, ang unit niya is circular mil. So, pakingita na, ohm cm per feet or ohm circular mil per feet. So, ito po yung magiging final solution natin. Ano? Hindi pala to R. Ano ro pala to? Ayan. Anong answer? Yung buo ang ilagay nyo ha. Pwede mo pala hindi ilagay dito yung buo. Pero, pagka sa solution class, yung buong value yung kukunin nyo dito, yung sa converted. Ano? So, yung 716, nasan yung sagot mo? Area is equal to, sulat mo po dito. Buong value ha ang gagamitin. So, who wants to answer yung row? Ano pong sagot natin dun sa resistivity? Hello? Mga nasira ang mga plano sa buhay, dapat pahinga na, yung pala may klase pa. Ayan, 600. Bakit magkakaiba kayo ng magkakaiba kayo ng decimal place? So, yan yung sinasabi ko, class ha. Lalo na sa exam. So, magkakaiba-iba tayo ng sagot, lalo na kahit sa decimal places lang yan. Pagka hindi po yung buong value yung ginamit nyo. So, itong value na nilagay po dito ni Songko, correct po yan. Tama naman, CM, circular mill. Ilagay mo na lang circular mill. Yun, sipag, nilagay niya yung buo. Yan. Pagka sa calcul, bawa, nakuha nyo na to, i-save nyo po ito, yung buong value, and then yun po yung gamitin nyo dito, para pare-pares tayo ng sagot hanggang sa decimal. So, may nag-iba ng konti yung sa iba.
Pero ang tamang sagot po is 661.1051 ohm circular mil per foot. Yan. Okay. So, paano ma'am mag-save ng value sa CalQ? Shift store. Shift plus store. Or kaya ay yung, ito nakalagay lang sa taas, yung button talaga is yung RCL. Or kaya naman class, pwede kayong mag-search ng calculator techniques sa YouTube. Paano how to store value. Pero kung hindi pa rin magets doon, pwede naman kayo magpaturo sa akin, lalo na pag nag face-to-face na tayo. Kailan kaya yon yung wala ng holiday? So, yun po. Okay, so this will be our final answer. Yan. Any questions, clarifications? Nakalimutan na siguro kasi yung discussion natin dito nung mga formulas and yung mga ways of solving since nga last week pa ito. So, re-reviewin ha. Na-upload ko na po yung modules. Store na answer sa cal. Hindi halimbawa lumabas yung buong value, yung 716 na yon, yung buong yon. Shift, pindutin nyo lang yung shift store and pipili kayo ng letters. Di kami, meron dyan yung mga nakukulay red na letters na A, B, C, D. Pero hindi nyo napipiliin, hindi nyo napipindutin yung alpha. Diretso doon sa buttons na yon. Wag na kayo mag-alpha A. Hindi na ganun. Diretso na sa button na yon na mayroong letter A sa taas. Ganun po sa Casio. Ha? Pag po ibang brand ng Calco, hindi ko po alam. Si Eureka? May tanong? O yun yung tanong mo? Ma'am, may i-ask lang po kung ano po yung preferred niyo pong decimal places kapag final answer po. 4 po tayo lagi. 4 decimal places. Thank you po. Okay. So, review po ulit ha. Sana po nasagot ko yung tanong ko. Nasagot ko yung tanong nyo. Sorry naman, sabog na si ma'am. Lipat tayo dito. If meron pang tanong, so pwede na ninyong itanong sa face-to-face. Pero before that, reviewin po muna ulit itong lecture. Tsaka tingnan yung mga other solutions. Kasi nga, last week pa to nung na-discuss, since nga wala nga tayong meeting, kulang yung ating meeting, natamaan na holiday. Okay. So ngayon, kailangan muna natin mag-move on. Para hindi kayo sobrang huli sa iba. Ayan. So, meron tayong another factor that affects the resistance. Okay, so recall everyone. There are several factors that affects the resistance, the value of the resistance. So, number 1 is the length of the conductor. Number 2 is the cross-sectional area of the conductor. Number 3 is the resistivity of the material. And number 4 is this one. Meron siyang sariling lecture, which is the temperature resistance effects. The temperature effects on the resistance. So ito, naka-dash siya. So this is the relationship of temperature and the resistance. Okay? So let's continue. Ayan. So let's just highlight. Ayan. Ito na din-discuss ko sa iba. Although sa iba naman ay sa O3 ata tapos na ako dito sa part na to. Okay. So let's just highlight the important points. Okay? So focus tayo dito. Relatively linear increase in resistance. Okay? So directly proportional po ang temperature natin with
the resistance. Okay? Ano ibig sabihin ng directly proportional? I know, alam niyo yan, pero ito po yun. Pagtaas po ng temperature natin, pagtaas din po ng resistance. Okay? So, paano nangyayari po yun, ma'am? So, ganito. As temperature increases, more electrons will escape their orbits. Ibig sabihin, kung naaalala po sa lecture 1, I showed you an illustration of an atomic model. And now, that atomic model, may orbit po yung ating electrons. Ibig sabihin, dun po nadaloy or dun nadaan yung nag-orbit yung ating electrons. So dun sila nakapwesto. Now, as sabi nga dito ulit, tumaas yung temperature natin, uminit. So, ang nangyari, mawawala sila doon sa orbit na yon and nagkakaroon ng collision between each other, between each electrons within the conductor. So, di ba, napag-aralan natin, nadalo yung electrons sa conductor. Ngayon, yung mga dumalay na electrons sa loob nun, nagkakaroon ng collision with each other. Nagkakagulo sila. In short, nagkakagulo yung electrons natin inside the conductor. Okay? So, they collide with each other. And we have a very important term here or concept. So, the temperature coefficient of the material. So, we will use this in solving the resistance. Okay? So, the rate at which the resistance of a material changes with the variation on temperature is called the temperature coefficient of the material. Okay, so kung maalala nyo class, sa last formula sa ginamit natin sa resistance, so meron tayong rho, specific resistivity. So merong resistivity kada material. Ngayon, meron din tayong temperature coefficient kada material. Okay? And meron din tayong ginagamit dito na absolute zero resistance temperature. Kada material din po 'yon. Okay? So dalawa. So kung sa previous, yung rho ang ating sinasaulo, yung resistivity for copper and aluminum. Now may nadagdag ng dalawa. Alpha and yung T. So ito po, ang symbol po ng temperature coefficient ay alpha. Yung isa ay Greek letter rho, and then now, alpha na. Yung parang maarteng A siya, pero pag dinodrawing ko siya is yung parang isda. Okay. So, let's move on. Okay. Okay. So, dito naman class, sinasabi lang dito, pag semicon, negative siya. Ibig sabihin nun ay baligtad. As the temperature increases, the number of electron increases resulting in more current. Ibig sabihin, pagtaas ng temperature mo, nababa naman yung resistance for semiconductor materials. Unlike dun sa kanina, yung sinasabi ko directly proportional, yun po ay for conducting materials. Ibig sabihin sa mga conductors. Baliktad naman po pag sa semicon. Okay, so tatandaan yun, pag conductor, so directly proportional. Pagtaas ng temperature, pagtaas din ng resistance. Pag semiconductor, kabaligtaran naman. Pagtaas ng temperature, pagbaba ng resistance. So here is the representation natin ng temperature and resistance. So pagtaas ng resistance, nataas din ang pagtaas ng temperature, nataas din ang resistance. Ayan. So, here are the formulas. Yan na naman. May formulas na naman, ma'am. Ang dami ng formulas. So, para sa akin, mas okay ngayon may formula kaysa yung wala kang pagbabasihan na something parang magtitiwala ka lang sa instincts mo and sa pag-analyze mo ng problem. At least dito, may formula ka na susundin. Di ka na maliligaw. Okay, so the first formula is this one, R2 over T plus T2 equal to R1 over T plus T1.
So ito po yung may kopya na kayo ha. Check nyo po sa GCR. May modules na po dyan. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina. Itong capital letter T na ito dito sa ating formula is yan po yung inferred absolute temperature or take note, absolute zero resistance temperature. Okay? So the next one, yung alpha naman to, alpha 1 and alpha 2. So may formula din para makuha yung temperature coefficient natin. So take note, this alpha 1, it should be corresponding with the temperature. Kung nakalagay nyo dito, di ba? Alpha 1, T1, alpha 2, T2, or alpha 3, T3, so on and so forth. Ang main point here is that the alpha or the temperature coefficient should correspond with the temperature sa baba, doon sa denominator of the formula. Same dun sa sunod na formula. So ano pong ibig sabihin nun? So makinig. Okay? So I hope nakikinig ang everyone. So mahalaga po ito. Kasi baka malito kayo sa pag nagsosolve na dito. Sayang, madadali pa naman tong part na to. Ibig sabihin lang po nun, halimbawa, given sa problem, the temperature coefficient of the copper is blah 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 at 20 degrees Celsius. May ganun lagi. Or kaya naman at 0 degrees Celsius. Kung ganun po yun, ibig sabihin the alpha 1 is the equal to blah blah blah. And then yung T1 mo, yun yung at, naka-at, ganun. So ibig sabihin, sa temperature na yun, ito yung temperature coefficient mo. So specific po yun, na indicated talaga yun. So may mga cases kasi na gaya kanina sa O1, may nag-try doon na ibang formula yung gamitin. Iba yung sagot. Mag-iiba yung sagot kasi yung T1 is hindi siya nagko-correspond dun sa alpha, dun sa temperature coefficient. So, madadaanan natin yan later para mas maintindihan nyo. Okay, so this is the another formula. Ito yung ginagamitan ng alpha. So R1 is the initial, yung may mga 1 is the initial, and then final yung may mga 2. And then alpha 1, hindi siya ibig sabihin initial kaya 1, so it just corresponds with the temperature 1. Kung ang T1 mo na given is 20 degrees Celsius, dapat ito alpha at 20. So, ganun po yun. Ulit-ulit kung sinasabi kasi madami nagkakamali dun sa part na yun. Based on experience. Okay. So, move on tayo. So, we have here the table of values. So, meron tayong yung T. So, sa uluhin na po yung 234.5 and 236 for copper and aluminum. And then, kung mapapansin nyo, tatandaan nyo, ang unit natin dun sa alpha or yung temperature coefficient is degree C raised to negative 1. Ibig sabihin ng raised to negative 1, nasa sa denominator siya or nasa baba po yung unit. Kaya po yan ay, for example, sa silver, 0.0038 per degree C. Or kaya naman, ilagay nyo na lang na degree C raised to negative 1. Okay? So, pwede nyo naman pong i-check ulit yung table. So, doon po tayo kukuha ng values ng alpha. Okay. So, are you still with me? Sample problems na tayo. Okay, how about the others? Ayan. So, thank you so much. May tanong po sa Alonso or napindot lang ba? May tanong ka? Baka napindot lang. Okay. So, please read the sample problem number 1. Who wants to read the problem? Kapalaran. The tungsten filament in an incandescent lamp has a resistance
a room temperature of 20 degrees Celsius and a resistance of 132 ohms at normal operating temperature. Using the temperature coefficient formula for resistance, calculate the temperature of the heated filament. Okay, thank you. So, the first problem, ako muna. And then the next, I will let you try to solve before I explain the solution. And then the next one, the third and the fourth, titingnan ko kung kayo na lang doon. Ano? Okay. So, analyze natin yung problem. So, sabi dito, meron siyang resistance 9.8 at 20 degrees C. And then may isa pa, 132 degrees C, ohms. Using the temp coefficient formula, ibig sabihin nun, using the temperature coefficient formula, yun yung padalwa nating formula. And then sabi, calculate the temperature of the heated filament. Ibig sabihin, pinainitan daw yung tungsten filament. Ang ibig sabihin lang nun, tumaas yung temperature niya. Ano? So, pagpalagay natin, based on the problem, so ang ating initial R or initial resistance is 9.8 and the initial temp is 20. Now, tumaas yung resistance natin. So, siya yung final temp. Ngayon, ang hinahanap, ano yung final resistance pala. Ang hinahanap naman is yung final temperature. Kasi tumaas na yung resistance, ibig sabihin tumaas din yung temperature natin. So, paano natin hahanapin? Okay, so let's proceed to the next slide. Ayan. First, list the given muna. Ayan. Initial is yung may mga number 1, final yung number 2. And then, sabi tungsten, di ba? Yung alpha at 20 degrees yung kinuha natin. Di pwede yung at 0. Since yung T1 natin is 20 degrees. Okay? So, ito po ay galing sa table. So, magaling ka nga kung may table sa exam. So, wala. So, familiarize yourselves with the values na madalas gamitin. So, sinasabi ko na copper, aluminum, tungsten. Yan, madalas yan dito sa part na to. Okay. So, yan, nalista na yung given. Solution. Ayan. Here is the solution. So, sa solution, let's write the formula first. So, yan po yung gagamitin natin formula. And then, substitute the given to the formula. So, yun po yung next line. So, ngayon, naka-bold red po yung hinahanap nating value. Okay? Ito po yung sinasabi ko naka per degree C, yung 0.0045. May slash siya, or para siyang denominator nasa baba. Kaya pag sinulat siya in other way, naka-raise siya na sa -1. Kung naaalala, ganun po tayo pagka yung mga sa denominator. Okay. So, balik tayo dito. Itong first line natin, pagka-substitute class, actually, pwede nyo yung gamitan ng shift solve. Okay? So, makukuha nyo din yung answer. Pero, since we always require complete solution in problem sets and in the exam, so kaya po ganito, pinakita ko yung complete solution na possible nyo gawin. So, ano yung ginawa ko dito? Sinubstitute ko muna siya and then saka ko in-isolate yung T2. Pero class, pwede naman na kagaya nung kanina sa resistance, yung last number. Ang ginawa natin is in-isolate agad yung hinahanap. Pwede nyong mag-transpose, etc. Bago nyo i-substitute. So, maalin. Kung saan kayo mas nadadalian, pwede din naman yung gano'n na i-isolate muna, then substitute, and then kaysa ganito na sinubstitute ko muna and then saka ko in-isolate. Pero same lang naman. Saan nyo, kung alin ang prefer nyo. Okay, so ano kaya nangyari dito? Paano yung nagawa ni ma'am? Paano na-isolate ni ma'am? So, divide both sides by 9.8. Kaya naging 132 over 9.8. And then, I distributed the alpha
to the quantity T2 minus 20. So, dinistribute ko lang siya. And now, meron tayo ditong yung mga walang variable na values, gaya ng 1, tsaka yung 0.0045 times 20, yan, class, pwede nyo na yung i-transpose sa kabila. Kaya po naging ganito, naging minus 1 and plus, yun. Okay? So, yun po yun. And then, class, bakit mayroong divided by 0.0045 dun sa last line nung solution? So, ngayon class, ganun ulit. Di ba, transpose natin yung dalawa, natira na itong 0.0045 T2 sa kabilang side, divide nyo ulit both sides by 0.0045. Okay? Divide both sides again. And then, ang natira na lang sa right side is T2. So, ganun lang po. So, sino po nag-try sa shift solve or kaya naman pwede nyong input sa calculator itong last line ng solution? So, ano pong answer nyo? So, input nyo na lang po yan sa calculator. Pag hindi talaga kayo sanay mag-input sa calculator, mahirapan kayo sa exam. Ano? So, paano input yan? Pwedeng diretso sa calculator i-type nyo yan. Kung hindi marunong magpaturo sa akin, pag nag-face-to-face or kaya naman pwede mag-research sa YouTube. Since ang tagal pa kasi ng next week pala, makakapag face-to-face na tayo. Pwede itong diretso sa calcu, itong lahat ng to, sa Casio. Or kaya naman, i-evaluate nyo muna yung numerator, then divide by the denominator. Okay, so what's the answer? Pa-calcu. How about the others? Anong answer nyo? Hello? Okay. So, yan. Okay, very good. So, i-reveal na natin ang answer. So, this is the final answer for this sample problem. 2,790.9751 degrees Celsius. Okay? So, nakuha nyo naman yung answer. So, I think may nakuha naman kahit papano, ano. So, let's move on to the next sample problem. Ang isa-solve ko ay ito lang and then kayo nang bahala sa next. Saan ba yun? Mali pala yung inopen ko. Nasaan na ba? Nagkagulo na ang PowerPoint. Ayan. Okay. So, please read the problem first and then we will solve this one. Who wants to read the problem? Coronel po. A coil of copper wire has a resistance of 62 ohms at room temperature of 24 degrees Celsius. What will be its resistance at A, 80 degrees Celsius, and B, negative 20 degrees Celsius? Okay. So, thank you so much. So, in this case, sige, pakita ko muna yung solution. And then, number 3 kayo na talaga. Kayo na dapat doon. Ano? So, letter A. Meron ba akong solution dito? Ayan. So, let's write the given first. So, explain natin bakit gano'n yung given.
So, R1 is 62 ohms at room temperature 24 degrees C. Ano daw magiging resistance niya at 80 degrees C? Okay? So, ibig sabihin, kung yung una nating temperature is 24, so tumaas po yung temperature niya. So, kabaligtaran naman po sa letter B since naging negative 20 siya. Okay? Ito po yung given natin. Meron siyang A and B. Yan. And then, kaya po ang nilagay ko dito is yung TCU to 34.5. So, ang gagamitin po nating formula is yung yung una, yung first formula natin. Okay? So, ano daw yung R2? So, bakit yun yung ginamit ko? Since, kung napapansin nyo class, yung mga temperature natin dito, 24 degrees, focus na lang tayo doon sa T1, 24 degrees siya. 'Di ba, yung alpha natin, alpha 1, so dapat it corresponds with the T1. Ngayon, 24 degrees to, hindi siya 20 degrees, hindi siya 0 degrees. So, kung yung isang formula yung gagamitin natin, kukompute mo na yung alpha. Madali lang din naman yun. Papakita ko yan sa Jamboard later. And dito naman, pero pagka yung isang formula ang gagamitin natin, so nandito na lahat yung kailangan natin. So this is the solution. Ito yung sinasabi kong formula. Ayan, madali lang, 'di ba? So letter A, direct substitution lang. And then isolate lang tayo ng R2, so para maiwan yung R2 dito sa left side. So we just multiplied the denominator with the numerator of the right side. Parang cross multiplication. Cross multiply, pero ito lang kabilang side since nga kailangan maiwan yung R2 na siya lang. So what would be the result for this? So madali lang, di ba? Pa-calcu po ulit, check natin kung tama. Okay, very good. 75.4313. Ano pong unit? Ano pong unit? Base dun sa hinahanap natin. Ohms. Very good. Kaya ating i-reveal. Ayan, yun yung R2. So, how about the R2 for letter B? So, please solve it. Same process lang, kaya hindi ko na nilagay dito. Ganun lang ulit yung process. So, ano pong R2 natin for letter B? Who wants to answer? Okay. So, very good. Ayan. Si Ricalde. Jaika Ann Ricalde. Ano ko pa ba ang solution? Hindi na pala. Pero tama po yung answers nila. So, dun sa iba, so, try po ninyo. So, di ko na yung papakita yung solution dito since same lang po ng process. Nag-iba lang ng value. So, 51.4468. Ito po yung ating sagot dun sa letter B. Okay? So, I hope everyone understood this one. So, let's proceed to the next sample problem. Ayan. So, please read the problem. So, last na to, yung number 4 is assignment nyo, or for practice. Number 3, please read the problem. Then, kayo na po dito. Kayo na po magsasagot dito. Lalagay ko lang po yung given sa Jamboard. Beltran, pabasa po. The temperature coefficient of resistance of a conductor is 0.0039 per degree Celsius at
20 degrees Celsius. Find the resistance of the conductor in ohms at 70 degrees Celsius. If its resistance is at 20 degrees Celsius, is 4 ohms. May nakalimutan pala ako, yung ipapakita ko pala yung solution nung kanina pagka yung isang formula yung gagamitin. Ano? So, pakita ko pala yon para lang may idea kayo. Ano, madali lang naman yon. So, ilipat ko muna dun sa yan. Yung letter A lang pakita ko dito sa Jamboard. So, lipat tayo ng Jamboard again. Ayan. So, paano yun? Kunin natin yung alpha. So, di ba yun ay R2 is equal to R1 multiplied by 1 plus alpha 1 T2 minus T1. Yan yung formula. Okay? So, ngayon, ang R1 natin is dun sa kaninang problem. Saan yun? 62 and 24. Okay. So, R1 is 62 ohms multiplied with the quantity of 1 plus alpha 1 multiplied by T2 80 degrees C minus 24 degrees C. Yan. Okay? So, wala ba tayong alpha 1? Dapat alpha 1 corresponds with 24. So, kunin muna natin. So, alpha 1 is equal to 1 over. So, sabi naman dito, at least naman class. So, take note, basahin mo lagi yung problem. At least, sinabi naman dito na copper wire siya. So, copper yung material natin. So, this should be yung capital letter T natin, copper is 234.5 degrees C. Ayan. So, alam na natin. So, 234.5 plus 24. Yan. So, what would be our alpha 1? So, pakikalcu po. 1 over 234.5 plus 24. So, ito pong pinapakita ko ngayon class is yung another solution for number 2. So, pwede din pong ganito. Kaya lang yun nga, hahanapin pa natin yung alpha. Pero depende, may mga problems na kailangan talagang gawin to. So, what is the answer for temperature coefficient? Hello? PakalQ po. Hello? Hello? Are you with me? Are you still with me? Okay. So, ano pong answer? Dun sa alpha na yon? Yeah. Wala atang kalkyo. Ba't kanina na may sagot? Siya, tatawag ako. Si Adelaide ba? Kanina nga din nawawalan ng lost connection dito. Pagpasensyahan nyo na mahirap pagka unstable ang connection. Siguro dahil din sa bumagyo. Dati naman din nagkakaganito ata. Okay, so yon may na pala ng answer. Pasensya na, Ito ba ay buong value ito or na round off ninyo? Si Ricalde at sina Songko, sina Karag. Naka-round off. To ang gamitin na lang natin is yung naka-fraction.
Pero okay, so take note of this ha. Ilagay nyo ito, halimbawa sa problem set exam, ilagay nyo yung fraction then or yung naka-scientific notation in 4 decimal places. Yan. Pero, pag nag-solve kayo, since mas madali type to, ito na lang yung gamitin nyo kung hindi kayo sanay mag-save ng value. So, ito na lang fraction para pag sinubstitute nyo dito, yun. So, pag sinubstitute natin to, so nakuha na nila 2 over 517 or yung naka-scientific. Substitute natin dito ngayon. 2 over 517. So, what is the answer? So, this should be the same with our previous answer sa number 2A. So, try nyo. So, hindi ko na ilalagay yung answer dito since parehas lang dapat yan. So, yun nga lang, pagka mali kayo ng pindot sa calcu, mag-iiba yan. So, mache-check nyo yan na dapat parehas yan doon sa kanina. Okay, so check nyo yung Jamboard ha. So, ito dapat yung ilalagay nyo. Okay, so let's proceed to number 3. Last sample problem with this topic. Ayan, makakahabol na kayo. Number 3. Yan. Resistance of conductor is 0.00. Okay, so given na yung temperature coefficient resistance, so 0.0039 per degree C at 20 degrees C. At 20, so 20 yan, at 20 degrees C. Ngayon, find the resistance of conductor in ohms at 70. Okay, so ibig sabihin, ano daw yung R2? If R1 is 4 ohms at ano daw yun? Find the resistance of 70 degrees C. Nalito ko dito sa problem. Okay. Ito ay at 20. Yan. Ibig sabihin siya yung R1. And then yung ating T2 is equal to 70. Okay? So, okay. So, ulitin natin para malinaw. May given na sa ating alpha. Ayan, at 20. So, tamang-tama, it corresponds naman dito sa ating temperature. Yung 1 kasi natin is 20. Yun yung temperature natin doon sa R1. So, matik ito yung ating T1 or initial temp. 'Di ba? And then, meron na tayong R1. Ang hinahanap na lang is R2. Meron na tayong T2. So, lagay ulit natin yung formula. So, R2 is equal to R1 multiplied by 1 plus alpha 1 multiplied by 2 minus T1. So, what would be our answer? So, ito class, direct sub to ulit. Yan yung ating given. Direct substitution ulit dito. So, 204. Hindi 204. Check mo ulit, Aidan. Deklaro. Ayan. 4.78. Yun pala, meron na pala. So, the answer is 4.78 ohms. Pagka dalawa lang talaga, pwedeng din nyo nalagyan ng 00 doon sa dulo ha. So, okay na yan. Tama, 4.78. Okay, so I hope naintindihan. So, pinakita ko din yung other way in case may mga problem nga na medyo tricky. And kung hindi naman tricky, so madali lang. Direct sub lang. So, any questions and clarifications about this topic? How about the others?
Yung iba, sina Naral. Naral, nakakahabol. Ayun. Okay, so pwede naman ninyong balik-balikan din yung lecture. So ngayon, proceed tayo. Sayang ang time. Huli na nga kayo sa lab. So kahit man lang dito sa lecture kayo makabawi. Ano? Check ko Ang number 4, kayo nang bahala sa number 4. Ayan. So last for this lecture ay meron na pong link. Di ko pa nakikita. Saglit lang po. Okay, so sorry for the interruption. So meron lang mahalagang pinag-usapan dito. Okay, proceed tayo sa conductance. Napakadali po ng conductance lalo na. So highlight lang natin yung simple yung mga important points sa pinakasimpleng way. Ability to conduct electric current. Kanina naman po, kung ikukumpara natin siya sa resistance. So, kung gaano nire-resist niya yung flow of the electrons. This time, material's ability to conduct. Kung gaano siya kaganda mag-conduct, kung gaano kaganda yung daloy, gaano ka smooth yung daloy ng electrons natin. Okay? So this is the reciprocal of resistance. Ibig sabihin, it's just equal to 1 over R. And the formula for resistance is yung rho L over A. So nakikita nyo naman dito yung derivation. Kaya po naging ganito yung ating formula. So 1 over R na diretso pwede, or kaya naman ay yung A over rho L. And yung 1 over rho kasi is equal to this symbol, yung conductivity. Kaya yan naging ganito po yung formula natin. So tatandaan, ang unit for conductance po is formerly mho, or yung baliktad na ohm, or Siemens, or capital letter S. So tatandaan po yon. So let's proceed. Patapos na tayo dito sa lecture na ito. Ayan. So, to conductivity, reciprocal of resistivity. Diba resistivity, kung gaano ka-resistive ang material. Diba, mababa yung sa copper since okay nga siyang conductor, good conductor siya. So, kung iaana natin siya sa conductivity, mataas naman yung conductivity niya. Since good conductor nga. So, baligtad, kaya nga reciprocal siya. So, the conductivity, ang unit niya ay Siemens per meter. Okay? So, dito ay nakametric tayo lagi. Hindi natin pwedeng gamitin yung ohm cm per foot. So, nakalagay nga dito, dapat ang unit ng resistivity natin ay yung ohmmeter. Okay. So, yan. Sample problem agad. Madali lang. Since ang G is equal to 1 over R, so what is the answer for number 1? Please read the problems muna. Read the problems muna pala. Sino pwede? Yung hindi ko pa narinig ang boses. Jeffrey. Number 1, the resistance of 120 meters of wire is 12 ohms. What is its conductance? Sinong bobo? Sino kausap ni Untalan? Boko po, ma'am. Boko. Ano Nag-mistake lang po. yun?
Sinadya yun. Ano? Hindi ba? Friend ko Talaga po si yan, Untalan, proud po ako ano? dyan. Si Untalan talaga, no? Oh, yeah. Okay. Move on na tayo. Number 2, sino? Ari si Africa. Nandini pala. Africa, please read number 2. Number 2. Find the conductance of a round piece of iron with a cross-sectional radius of 0.001 meters and length of 0.1 meters. Conductivity of iron is 1.03 times 10 raised to 7 Siemens. Siemens per meter. Ayan. Number 1. Okay, so kahit diretso calculate to. So what is the answer of number 1? So take lang natin, ang given is 12 ohms and then what is the conductance? So G is equal to 1 over R. So what is the answer for number 1? Uy, reciprocal daw ng resistance ang conductance. So ano ang resistance dito sa number 1? Tatawag pa ako. Ayan. Yung hindi ko pa talaga narinig. Si Lumalang nandito. Carl John Lumalang. Yes po, ma'am. Okay. So dito sa number 1, alin na resistance natin? Yung given na resistance. In 12 ohms po. Okay. Okay, so thank you. So yun, given na ang R natin is 12 ohms. Ngayon, ang G natin is 1 over R. So what is the G or the conductance? Who wants to answer or sino may mga answer na? Hello. Nandito ba si Kalingasan, John Eric? Wala. John Paul Atienza. Choppy daw. John Paul Atienza. Ma'am, anong number po? Ay, inako. Number 1. Number 1 nga. At least sumagot si Kalingasan hindi. Kaya naman, kaya sabi ko sa inyo, kahirap ng online class, Hindi ko naman masisisi kayo. Kanina nga share ko lang, may share ko lang. Just want to share this. Nasa jeep ako, so papunta ng school. Yung katabi ko, student, nag-online class, nasa jeep. Alam ko nagawa na din to ng ilan. No, nag-online class sa jeep. Tapos, ang masama pa dito, malala. Walang earphone si ate girl mo. Rinig ng lahat yung dinidiscuss. Math pa naman, So, lalo na. So, ano kaya naintindihan nun? Tapos kasabay ko din siya sa tricycle papuntang school. Kahirap baga, Oh, yan, shinare ko lang. Alam ko namang yung iba dyan, naranasan na din yun. Hassle daw. Okay, so, yun, bumawi naman si Atienza. Tama naman po ang answer niya. Kasi class, kaya ako hindi ko na pinapakita ng detailed to. Number 1 is just the reciprocal of resistance. Ibig sabihin, yung number 1 class is 1 over 12 lang po. So, hindi naman pwedeng, pwede niya ilagay 1 over 12 or yung in decimal form niya, which is the 0.0833. Ano pong unit natin pag conductance? Ano pong unit natin, Atienza? Excuse me. Pag conductance, anong unit? Uy. Ako sabi lang kanina. Yan, very good. Siemens po ang unit pag conductance. Okay, so number 2.
Okay. Ito naman, direct sub naman. Pakita ko lang yung derivation dito na step by step sa Jamboard. Okay, dito tayo sa page 6. Ayan, malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Konting tiis na lang, class. Tsaka, online class, pwede naman kayo mag-snacks dyan. Sana all. Ako hindi. Ano? Okay, number 2. So, last sample problem for conductance. Ayan, sorry. Nagalaw yung mic. Sorry. Cross-sectional radius and length. Okay. So, meron tayong radius. Nasaan na? 0.001. 0.001 meters. And the length is 0.1 meters. Given naman po yung ating conductivity, which is 1.03 times 10 raised to raised to 7 pala, Siemens per meter. Ayan. So, diba, ang hinahanap dito ay conductance or G. So, what is the value of our G? So, G is the reciprocal nga ng resistance. So, 1 over R equal siya sa 1 over rho L over A siya pinanaman. Ayan. Equal siya sa pag nireciprocal natin yan, so baliktarin lang natin yan. Di magiging A over rho L and then class. So take note, itong 1 over rho na yan, equal siya sa conductivity. Kaya po, ang nangyayari is, naging conductivity multiplied by area over L. So yan. Meron na tayong R. So, kunin lang natin yung area. So, diretso na natin. So, conductivity muna pala. So, 1.03 times 10 raised to 7 S per meter multiplied by, since R yan, so, pi R squared tayo. 0.001 M squared over the length, which is 0.1 meters. Ayan. So, what is the value of our G or the conductance? So, yan po, dinirect sub lang po natin. So, di ba sa area natin, pag R, di ba, yan ay pi R squared. Another naman, pag diameter, pi D squared over 4. And then, yung pi D squared na formula, ito ay for circular mil. Okay? So, other units, ayan. Okay. So, what is the G? Please solve this. Hello. Makapagtawag nga ng masaya-saya. Makakita natin kung sino nakakinig. Rainiel Lauren. Go lang. Magsanay kayo mag-cycle. Ayan. Magsanay kayo mag-cycle, ha? Pagka sanay na talaga mag-cycle, yung mga ganyang sa calcul, ako madali lang i-type. Halata ko kasi sa mga, lalo na sa mga galing online talaga. Hindi sanay gumamit ng cycle, yung ganamang laging search, or kaya ay online calculator, or kaya naman ay yung mga conversion ay diretsong convert na sa Google. So, kaya kayo ay parang nagta-transition talaga kayo. Kailangan masanay kayo mag-cycle. Yan, nagtatagal kayo minsan sa pagpindot sa cycle. So, dapat ay masanay na kayo, mabilis kayo mag-type dyan sa cycle. Alam na yung buttons.
Okay, so anong balita na? Nag-iimik na ako dito para mabigyan ka ng time, Rainiel. Oo, 103 pi. So ano siya in decimal form? Tama, tama din yon, pero hindi ko yun, kailangan meron yung decimal form or ano sagot? Convert mo siya sa decimal. Ayan, 323.5840. Ang unit po natin ng G ay Siemens. Okay. Ayan. So kasi makakancel na yung mga meter na yan. Yan. Kasi kaya matitira itong Siemens. Okay. So any questions, clarifications about the lecture? So nakatapos agad tayo ng isang lecture. Okay. So palakapakan. Questions, clarifications? Meron po bang tanong or wala po? Malinaw po ba? Saan po nalito or baka sobrang bilis? Yung iba po. Si Naral, kamusta? Yung mga di ko pa narinig, sina Xander, Phoebe, si Marian. Nandito pala si Marian. Masa na mga to? Nahalata mga. Ayun, nandito si Marian. Nasaan yung iba? Hindi nagre-react. Man lang. Kahit react. Ayun. Tatawagin din natin maya-maya yung iba. So, let's move on. Ito naman, class, yung next lectures, more on concepts na lang. Kaya, tapusin na natin to. Kasi, di ko sure kung baka next meeting, wala na pala tayong next meeting this week. Kaya kailangan matapos natin to, class. Awat habag na. Mahuhuli na naman kayo. Yung iba first meeting pa lang tapos na hanggang lesson, gaya ng O1 class, nasa naga kami. Tapos na kami hanggang lesson 5. Lecture 5. Ngayon, next meeting pa kami. Di ba maabutan na hanggang Delta Y. Di huli na naman kayo. Kaya, tatapusin na natin hanggang lecture 6 man lang. Saglit lang. Open natin yung next lecture. Siya na. Okay. Window, share. Ayan. Okay. So, we have here the electrical symbols. So, symbols and instruments tayo. Ito po yung mga basic symbols. So, tingnan na po. Ito ang conductor, yung straight line, or wire, sa isang network, gagamitin po natin yan. And itong tatlo sa right, resistor, capacitor, and inductor. So, resistor muna tayo ngayong midterms. Ngayon, magagamit natin itong capacitor and inductor sa AC. So, laging kasama yan, mga RLC circuit, RC, RL, ayan, or kaya naman resistive lang. Cell ay battery, battery of 3 cells. So, ito yung madalas. So, ito naman kasing nasa kabila is alternative lang. So, cell or battery of 3 cells. So, ito is symbol ng battery. Ibig sabihin dyan ang gagaling yung voltage natin. So, ginagamit to sa DC. Then, switch, yan, etc., filament lamp, etc. Then, meron tayo ditong ammeter, voltmeter, yan, indicator lamp. So, dito sa ammeter, voltmeter, yan po ay symbol ng instrument.
Kung nakapag-lab na kayo, so alam nyo na yung mga instrument natin, nagamit nyo na yung digital multimeter. So inside it, meron na tayo dong, dahil nga multimeter, meron na dong ammeter, meron ng voltmeter, at meron na ding ohmmeter. So pwede masukat yung current, voltage, and resistance. Yun yung tanda ko nandoon sa digital multimeter natin. Kaya pala mabilis kami doon sa iba kasi nakapag-lab na kami. Hindi ko na masyadong diniscuss yung mga color coding. Okay, so proceed tayo. Ammeter, voltmeter, ohmmeter, multimeter. Multimeter, universal, combination lang ng mga yan. Ammeter, nasabi ko na sa current, voltmeter, voltage, ohmmeter, resistance. Okay? So pinagkaiba lang dito sa ammeter and voltmeter. Sa electrical circuit or electrical network, ikinoconnect natin siya, ang ammeter in series, and sa voltmeter ay kinoconnect natin in parallel. So ano ibig sabihin nun? Mas maiintindihan nyo yan pag na-discuss na natin yung mismong lecture for series and parallel circuit, pero hapyawan natin konti. Pag parallel, literal na parallel. Okay? So, kung meron tayong component dyan, halimbawa, nakakonect sa mga wire natin ay yung mga resistor. Pag series, dire-diretso lang na resistor yan, sunod-sunod, kaya nga series. Pag parallel, so nakaparallel, literal na nakaparallel yung mga linya natin, and then may components na resistor. So, yun yung mga circuits in parallel. So, headset. Hello? Audible po ba? Ayan, okay. So, multimeter, sama-sama lang. No? Ano namang problema mo na naman? Hoy, paano ba naman itong mga to? Laging natatamaan ng Monday. Kaya hindi ko na nakaklase. Oo. Are, nandito po ang Sir Jomel, kung naririnig nyo. Magagaling daw kayo. Sabi ng Sir Jomel. Totoo ba? Magagaling daw kayo. Pero may mga students na ako dito dati na CPE. Di ka may handle ako dati. Saan ga? Sa mga EE topics. Totoo. Sa bagay, isipin mo, pinag-aaralan nila to. Kahit di nila major, tapos nakakasagot sila. Digo. Lalo sina Limbo. Sina Limbo. Yung section ng mga yun. Okay, so yan, napachika na. Hello, audible pa ba? Hello. Hello class. Magagaling daw kayo ha, sabi ng Sir Jomel. So patunayan ninyo ngayon ang inyong kagalingan. Lalo na yung hindi ko pa makilala. Ito sina Naral, sina Declaro. Yan yung mga old students. Kilala ko na ang mga skills niyan. So ngayon, gulatin nyo ako everyone. Ayun. Usong-uso yun ngayon, di ka yung gulatin. So gulatin nyo akong lahat. Sa inyong mga skills. Pressure naman agad si ma'am. Galingan daw agad. Joke lang. Pero lagi namang give your best, give your all. Wag nang paabutin sa mga removals pa. Lagi ko yan sinasabi sa unahan. At ayoko niya, nakakapagod din mag-check ng removals. Okay, so are you still with me? Let's go back to the lesson. Nagulo pa ako din na Sir Jomel din eh. Are you still with me? Ayan. Meron tayo ngayon ditong oscilloscope, wattmeter, and meter. Oscilloscope to observe waveforms and to measure voltages and currents. So, oscilloscope, ginagamit po ito for alternating values. So, pang AC.
Ano, yung example ng AC, alternating current, yung kuryente po, I mean yung electricity na nadaloy galing po doon sa mga saksakan. Diretso galing sa mga distribution company like Meralco or Meco, Batelec, yan, dun po yung mga AC natin nanggagaling. Dun sila po ang nagde-distribute galing sa transmission, generation, etc. No, so, madidiscuss pa naman natin yan sa finals. Pang-finals natin yung mga AC na yan. May mga waveforms. So, meron kasi tayong waveform for alternating current and alternating voltage. Ano? So, kaya po nandyan yan. So, nalabas yung wave sa oscilloscope. Ngayon, sa DC naman class, hindi siya masyadong ginagamit kasi ang graph naman kasi natin for DC is just a straight line. Kasi kaya nga direct for example is batteries. For example, 9 volts batteries. So alam na natin 9 volts. Alam na natin din ang current ton, unlike sa alternating, kaya po alternating nag-alternate, nagpa-positive, negative, So may waveform. So mas maintindihan niyo yan sa finals. Ngayon, sa wattmeter naman, measurement of power. So, ganun lang kasimple. Hindi na natin pa kukomplikaduhin. So, power naman to. And meager, continuity, and insulation resistance. So, it can measure the integrity of the connection of an equipment or wire. Continuity ng wire. So, dire-diretso yung connection niya. Walang damage. Walang sira, yung conductor. And yung insulation niya, so insulation resistance, ibig sabihin, okay pa yung insulation niya kung mataas yung insulation resistance natin. Ibig sabihin, for example ng insulation is yung ating nasa sa wire. So, insulated wires yan. Kung nakagamit na kayo sa mga breadboard, nakagamit na kayo ng mga connecting wires. So, di ba tinatalupan yung modulo niyan and pinapalabas yung conductor. Yun yung isinusuksok natin sa breadboard. So, meron siyang insulation. Insulated po yan. Kahit po yung mga wire natin sa chargers and etc. So, tinetest dito yung insulation resistance ng ating mga insulation. So, kung okay pa ba. Pagka hindi na, so mababa ang lalabas dito sa meager. Meager sa planta nakagamit kami ng ganyan. Ang tinetest naman yan yung mga wire sa motor. Ng meager, gamit ang meager. Kung okay pa yung wiring nun. Okay, so next ay yan. Ito na yung mga pictures na lang. Ammeter, voltmeter, ohmmeter, multimeter. Yung multimeter, gagamitin nyo yan sa lab. Oscilloscope, wattmeter, and the meager. Ang cute ng meager. Yan. Okay, so any questions, clarifications in this lecture? Hello? Diyan pa ba kayo? Kayo ay pwede naman kayong kumain-kain dyan ng snacks. Alam kong gutom na kayo. Sumubo na muna kayo dyan habang nakikinig. So, kailangan lang tapusin natin to. Itong lecture na ito. Dun sa previous, wala naman tanong. I think malinaw naman yun. Madadali lang naman i-explain yun. Doon na tayo sa circuit elements. Ayan, unti-unti na. Pinapakita na yung mga symbols, elements. Mamaya-maya sa next week. Yan, tayo ay network analysis na agad. Isipin nyo, puro tayo online O5. And then pag nagkita-kita tayo, magkikirchops na tayo Y delta. Bombastic, boom. Bumpanes. Kaya makinig kayo. Baka kayo mabigla next week, Okay, so types of circuit elements. Nga pala, by the way, untalan, pipirma ka din doon. Magpapasa ako bukas nung makeup class form
para makapag-makeup class tayo. Titingnan 18 natin. nga po yun, no, ma'am. 18? Anong 18? Kailan nga po ulit, ma'am, ang ating makeup class? Nilagay ko muna doon na online. Titingnan ko. Yung sabi mo Thursday ng nilagay ko muna online. Pero kung makakapag face to face tayo, so 'di ba sabi mo Thursday 7 to 10 meron kayong bakante. Yun lang ba talaga bakante nyo? Opo. Di Wala ba, nang guys? iba? Wala nang iba? Umuo. Check nyo nga kung wala nang iba. Ang alam ko Baka- po yun lang po na parehas po sa schedule sa free time nyo din po. Monday. Kasi sa Monday, wala na kayong bakanteng iba. Kasi Monday, may bakante pa ako. Malay nyo. Umaga po ata uli. 7 to 10 din. Opo, kasi po ang aming klase po ay 2 to 3, tas 4 to 7 po. Tama 2 ba, to guys? 3. Di pwedeng kahit alas 10 tayo. Alam mo, 10 to 1. 10 to 1 po. Okay po, pwede din po. Oo. Kaya lang ang problema natin doon, room. Kaya nga, kung hindi magkatalo-talo dyan, baka maging online tayo. Umay naman online Kasi doon Oo, lang po, tayo ma'am. Gusto ko na pwede. po face to face. Kung face to face, pwede next week. Kaso yung titingnan ko muna kung merong bakanteng room. Or kung kung pwede, magtanong kayo sa mga officers dyan sa CPE. Baka may bakanteng room pag 10 to 1 dyan sa inyong department. Yung mga room ng computer. Ha? Pakitanong na lang. Okay ba? Nakuha? Hello? Okay po, ma'am. Okay po. Okay. So, let's proceed. Malapit-lapit na ito. Ang resistor color coding sa lab ko na i-explain. Okay. So, types of circuit elements. Meron tayo active and passive. Okay. So, summarize na lang natin para mabilis na. Ang active class, they can provide power or produces energy. Ibig sabihin yan yung DC generator, current, voltage, batteries, etc. Yun yung pinagmumulan ng voltahe na nagpapadaloy ng electricity sa wires. Okay? So, yan yung source, power source. Ang passive elements naman, they do not have function to provide power gain. So, ibig sabihin, di nila kayang mag-provide ng power or ng voltahe. Pero nandoon sila sa circuit. Sila yung circuit components natin, which is the resistors, capacitors, and inductors. Yun po yung may encounter nyo po yan lahat. Yung resistors, capacitors, and inductors na yan. Okay? Nasa na? Okay, so we have the independent and dependent source. So meron tayong voltage and current source. Okay? Pag independent class, so yan. Take note, yun po yung sa symbol is yun yung bilog. Okay? Independent, ay yan yung circle po na symbol. Pag voltage, independent voltage source, yun yung may plus and minus sa symbol. And sa current source naman, meron siyang arrow. Okay? And sa dependent naman, tatandaan, so same pa rin, meron plus and minus sa voltage and arrow sa current source. Pero, take note of this, diamond po ang symbol niya. Okay? So, magagamit natin yan sa networks analysis. Okay? So, anong pinagkaiba nila? So, ating i-highlight na lang yung importante So, makinig, take note. Pag independent, wala siyang dinedependahan. Kaya nga, dinedependahan ng value. Kaya nga independent. Okay? Stand alone siya. Okay? So, for example, naglagay tayo dyan ng voltage source. Yung symbol na bilog, ibig sabihin independent. Lagyan natin ng, for example, 9 volts.
So may value siya agad, independent with others. Okay, with other components or value. While the dependent from the name itself or controlled source, yung value niya nakadepende sa magiging value nung iba. For example, pagka sa voltage, so 2V, yung V na maliit, may variable siya. For example, ang magiging ano niya is nakadepende siya sa voltage na nakaparallel sa kanya. Halimbawa, voltage sa isang branch, makadepende siya doon sa value na yon. May dinedependahan siya. So, mas ma-appreciate nyo yung dependent source pagka nag-discuss na tayo ng networks. Pero for now, tandaan nyo po muna yung symbols nila. Okay? So, pag nakita nyo yung symbols na ganito and ganito, so alam nyo na dapat na yan ay dependent and ito ay independent. Okay. So, ito yung passive circuit elements. So, 'di ba sinabi natin kanina, resistors, conductors, and inductors. Okay? So, sa resistor, meron tayong dalawa, fixed value and variable. So, alam na naman natin yung fixed value. So, yan yung gagamitin ninyo sa lab na nagawa na ng iba. Pag variable, edi not fixed ang value. So, from the name itself. Yan, gagawin nyo po yan. Doon ko na yun i-discuss sa lab. Yung color coding, tolerance, etc. So, yung sample, kayo nang bahala dito. Kahit nga hindi nyo na to gawin, pag sa lab, dahil diba ang require ko na 15 or 14. So, gamay na nyo na kung paano yan. So, see you sa lab natin next week. Hopefully, matuloy na. No? Okay, so last two for today, the capacitors and inductors. So, in this slide, in this lecture, hindi naman sila elaborated too much. So, simple definition lang. So, please read the definitions for capacitor. So, last na, konting hinga na lang. Sinong babasa? Sige, si Untala na. Yun, ako din. Capacitors po, ma'am. Yes, Capacitors, yes. designed to store energy in its electric field, often found in power supplies. Capacitance, the ratio of the charge on one plate of capacitor to voltage difference between two plates measured in farads. Okay. Yan. So, designed to store energy in its electric field. Okay? So, ibig sabihin, may kakayahan po ang capacitor na mag-store ng energy inside of it. And, pwede din niyang ilabas yung energy na yon para ma-utilize if need ng circuit. So, yun po yung main purpose ng capacitor. So, nakaka-help po siya sa stability ng circuit natin. Capacitance is the ratio or to make it simple, C is equal to Q over V or charge over voltage. Ratio of the charge on one plate to the voltage difference. So, yun na yun. Last, inductors, please read. Songko. Inductors, designed to store energy in magnetic field. It consists of coil conducting wire. Okay, pahinae, nanghihina na. Konti na lang. Last na to. Inductors, designed to store energy in magnetic field. Okay. So, same po siya. Nag-i-store din ng energy ang inductor. Pero kung mapapansin nyo, class, pinagkaiba nila. So, itong si inductor sa magnetic field, while the capacitor ay sa electric field. So, inductance, property whereby an inductor exhibits opposition to the change of current flowing through it, measured in henries. Yung kanina, so take note, sa capacitance, farad po ang unit, while inductance, ang unit naman po ay Henry. Ito po, na-discuss ito nung physics dun sa previous students ko.
sa magnetism. Ang formula po for inductance ay, hindi ko lang sure sa iba ha, kaya hindi ko binabanggit. Ang formula nito ay yung lino. Ang tawag na may lino. Ang symbol po kasi na inductance ay L. So, L is equal to N flux over current. So, meron niyang naka-differential din, yung ND flux dt. Tsaka, yun, diniscuss mo, diga? Diniscuss mo. Yun. Yung magnetism. Nag-discuss ko yun eh. So, na-discuss daw sa inyo ni Sir Jomel. So, alalanin niya na lang. Hindi, iba naman kasi ang section noon, digo. Kaya, sino ba yun? Di ko yun kilala. O, 5 daw. O. Di ko naman kayo kilala, kaya ligtas kayo. Okay. So, yon. Move on na naman tayo sa magnetism. Pero kailangan pa rin ito since gagamitin natin to sa AC, tong mga inductors and capacitor. So, yan. End of slide na po. At least natapos natin hanggang lecture 5. So, lecture 6 na lang yung hahabulin natin next week. Di ko na kaya mag-lecture. Kahit gustuin ko man, di ko na kaya mag-lecture 6. Wala na akong boses. Sakit na lalamunan. Pero this week, yung ibang section, tapos namin hanggang lecture 6 since 2 meeting naman kami. Okay. So, any questions, clarifications, violent reaction? Okay. Hindi ko na monitor kung sino ang mga absent bagang yan. So, let's see each other next week on our lab, face-to-face. Okay. Nga pala, class. Oo nga, kain na kayo. Pero class, ko lang, bago ko pala kayo paalisin. Lab natin sa Monday. Tapos, hindi ko na kayo mamimit ulit this week. Kaya, ipapaalala ko lang, ang dadalhin po ay resistors next week. Magdadala po ng resistors next week by group. 14 po. Per group. Dapat walang magkakatulad-tulad. Pero, pwede naman may makatulad sa kabilang group. So, pwede naman na, halimbawa, naglalab na kayo, pwede kayong doon mag-swap sa ibang group kung may magkatulad na values. Pag ang pinadala ko nun? Yun lang naman. Tsaka, hindi, ang DMM naman kasi, dito na hihiramin. Yun lang naman. Resistors per group. Kung meron kayong DMM sa bahay, multimeter, pwede din po kayo magdala para mas mabilis kayo matapos sa lab. And then pagkatapos naman ng lab, ayun, since nga pala online pala ulit tayo ng Tuesday, siya baka mag-discuss din akong kaunti nun. Kasi mahirap mag-discuss ng mga networks pag online. Okay, so yun lamang po. See you next week. Goodbye and thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.